Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 19 ka individual na rescue human natuwang ang usa ka bangka sa kadagatang sakop sa Davao City. Sa kumuingon karon si DOTR na suspend ang modernization tungod kay nahadlok sila nga mag-strike ang minority. What if kung kami ang majority mo strike? Transport Cooperative sa Region 10 dismayado sa atras-abante nga implementasyon sa PUV Modernization Program. Daw gipaboran matud pa sa DOTR ang transport groups nga wala musunod sa programa. Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, buot na nga makauli aron magserbisyo sa mga Davaoenyo, sumala ni Vice President Sara Duterte. Supporters ni FPRRD sa nagkadeang nasud sa Europa misalmot sa peace rally sa The Hague sa the Netherlands. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Misangko sa disgrasya ang planong pagpangaligo unta sa dagat sa Samal Island sa mga sakop sa usa ka banay nga taga Davao City sanglit natuwang ang ilang gisakyang bangka samtang anaa pa sila sa laud. Malampuson hinuong na-rescue ang tanang sakay sa bangka. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Naningkamot kining mga pasahero nga makalutaw, human nayabo sila, human natuwang ang gisakyan nilang motorized bangka samtang anaa sa kadagatang sakop sa Davao City Sabado sa buntag. Nakakontak pa sila sa ilang mga kabanay aron magpakitabang, luyo nga nangabasa na ang ilang mga cellphone. Sumala sa mga sakay sa bangka nga pulos magkabanay, gikan sa Purok 18 Pax Barangay Panakan, padulong unta sila mga ligo sa kaputian Samal Island. Sa dihang Decide lang niya pagkuhan sa driver nga magdako mang balod mamalik nang ta nga pud mi sige mamalik ta sas palong man pagpalong na ni ikuha na mi sa balod na bangga na mi sa balod matong sudlan sa tubig pagkaman hapak kay isa ay katulog rotong tuwang na mi. Pagtuyok na sa bangka aron unta mo balik, didto na matud pa sila natuwang. 11 matud pa ang sakay sa motorized bangka. Dunasay duha ka sakay sa mas gamay nga bangka nga giguyod lang niini. Gilayon nilang gipasakay ang dalang tulo ka mga bata sa gamayng bangka sanglit wala kini na unsa. Di jud ko kabalo mo lang sir. Pag abot na namo sa tunga-tunga kay murag paminaw na ako i-unload na gyud siya sir. Di na gyud siya musaka sa babaw ba ni anak ko. Patay na gyud taan ni anak ko hunahuna mo to. Hilak na ko ni anak ko. Sige na pang panangpit na Lord is safe in town me. Miapas dayon kanila ang uban pang lalaking kabanay aron ma-rescue sila. Nagpahigayon sab dayon og search and rescue operations ang Coast Guard sakay sa BRP Malamawi. Miresponde sab ang CDRMO, BFP ug TF Davao. Sumala sa Coast Guard, anaa sa suma total 19 ang malampusong na rescue, lakip kadtong mga kabanay nga miapas aron mutabang. Luwas silang tanan og gipailawom sa medical check-up. Na-recover na sab ang duha ka mga gisakyang bangka. Dugang pa, usa ka fishing bangka ang gisakyan o dili mamahimong mukarga og mga pasahero. Parayon pang ginaimbestigahan ang hitabo. Kauban si Metro Awin sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Ato ng sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Pipila ka mga transport cooperative sa Region 10 nagkatapok aron ipadayag ang ilang kadismaya sa DOTR tungod sa atras abante matud pa nga implementasyon sa PUJ Modernization Program. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa kumuingon karon si DOTR na suspend ang modernization tungod kay nahadlok sila nga mag-strike ang minority. What if kung kami ang majority mo strike? Kini ang hagit sa Northern Mindanao Federation of Transport Service Cooperative kun non-Fed Trasco sa Department of Transportation kun DOTR tungod sa ilang kadismaya sa atras abante nga implementasyon sa ahensya sa PUJ Modernization Program. Magwalo ka tuig na sukad gisugdan ang PUJ Modernization Program. Apan, wala paghihapon kini hingpit nga napatuman.
we need the full backing of the government to ensure that our investment and efforts are not wasted due to unnecessary delays and repeated concessions to those who refuse to comply. Nagpadayag sab sa ilang kabalaka ang nagkalain-laing transport cooperatives tungod anaa gihapon ang mga traditional jeepney nga gadagan sa kadalanan. Programa ni sa gobyerno nga atong gituman, kita ra po hinoy gi-lisod-lisod. Mao lagi na imbis kay natay pa ko nga unit para makainkanta, nahimo na nun tong liability o utang ang sakyanan nga dili ta makabayad. Gibatiko sab nila ang daw pag-akomodar sa DOTR sa grupong Manibela kinsa babag sa modernization program. Wala una muhatag og pahayag ang LTFRB-10 apan una na nilang gibutyag nga walay membro ang Manibela sa Region 10 o wala matud pay misalmot sa transport strike karong adlaw. Samtang suportado sab sa managlahing transport groups sa Davao del Norte ug Davao del Sur ang PUV modernization program kun asa halos tanang PUJ operators consolidated na ubos sa maong programa. As a transport cooperative, we remain decided, advancing the government goal and modern well-structured, safe, accessible public transport system that benefits entire the driving public. Labi na gayud sa turismo, kay safety ang pagsakay sa mga pasahero, unya maayo ang panginabuhi sa ato ang mga drivers o uban pang mga empleyado sa ato ang modernized bus. Dako gid kayo siyang impact labi na sa mga drivers, labi na sa mua na daghan ning natabangan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Mihatag og update si Vice President Sara Duterte sa kahimtang ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sulod sa ICC Detention Center sa The Hague sa the Netherlands. Samtang nagpagawas sabog pahayag ang usa ka reliyosong pundok kalabot sa ilang posisyon sa pagdala kang FPRRD sa laing nasod. Ani report ni Argil Relator. Sa pagbisita ni VP Sara Duterte kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center, nangutana matud pa si FPRRD sa timelines subay sa nagkaduol nga eleksyon, labi na sa mga panghitabo sa kampanya sa mga senador. Kahinumduman nga nagauban gayud sa kampanya sa mga senador ubos sa PDP laban si FPRRD niadtong wala pa siya gidala sa The Hague. Nangutana sab matud pa sa FPRRD kung paunsa siya makabalik sa Davao City tungod kandidato sab siya pagkamayor sa lungsod. Sinabi niya na magme-mayor pa siya, magiging mayor pa siya. And he needs to go back home because he needs to serve the people of Davao City. Sa March 28, magsugod ang kampanya sa local candidates. Nag-express din siya ng fears niya, apprehensions niya sa baka merong mangyaring dagdag bawas, yung mga ganon na mga usapan sa eleksyon. Samtang duna na matudpay kanon ang pagkaon ni FPRRD apan dili pa siya anad sa sudan. Duna say doktor og nurses nga naga-monitor kang FPRRD. Gina-monitor labi na ang iyang blood sugar. Controlled man apan dili matud pa mapugngan ang pag-inom ni FPRRD og soft drinks. Duna matudpay na dawat nga letters si FPRRD nga gipadala kaniya. Samtang nagpagula og pahayag ang Iglesia ni Cristo labot sa posisyon sa INC sa gihimo kang FPRRD. Sumala ni ka Edwin Zabala, ang spokesperson sa INC, sa usa ka programa sa Net25. Wala matud pa gidungog sa mga lider sa nasod ang panawagan sa gipahigayon nga rally sa INC niadtong January 13 nga kalinaw, panaghiusa og asikasuhon una ang problema sa nasod ug katawhang Pilipino. Inay ang mga lakang nga mo resulta lang sa panag-away ug panagbangi. Duna sab matudpay abilidad ang mga hukom sa Pilipinas nga ipatuman ang saktong hustisya ug ipatigbabaw ang katarungan sa tanang panahon. Busa dili matud pa kinahanglang isurrender sa Pilipinas ang soberanya sa atong nasod sa uban. Bisan kinsa man kuno nga Pilipino sa nasod nga dunay gihimong kalapasan sa balaod, dinhi dapat nga itaral sa atong nasod.
Nagagana man matud pa ang sistema sa hustisya sa nasod, ug salig matud pa ang Iglesia ni Cristo sa integridad ug kakayahan sa hudikatura aron mo desisyon alang sa samang mga butang ug hisgutanan. Dili sab matud pa uyon ang INC sa bisan unsa man nga lakang nga wala nahisubay sa balaod sa atong nasod. Kung unsa man kuno ang tama ug anaa sa balaod sa nasod, mao kadto ang angayan nga ipatuman. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Gisiguro sa kapulisan ug kasundaluhan sa Davao Region nga dili makalusot ang dunay daotang tumong nga posibleng magpahimulos sa kasamtangang sitwasyon sa politika. Ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, wala gipadaplin sa kapulisan ug kasundaluhan ang posibilidad sa pipila ka mga grupong dunay mga daotang tumong no sa kasamtangang politika sa karon. Apan ilahang gipasalig nga magpabiling hapsay ug malinawon ang Davao Region. Usa sa gikabalakan sa political analyst nga si Ramon Beleno III, taliwala sa kasamtangang sitwasyon sa politika sa nasod, mao ang posibleng pagsamok-samok sa giingong third party. Kini human sa pag-aresto kang former President Rodrigo Duterte niadtong March 11 pinasikan sa International Criminal Court o ICC warrant sa reklamong crimes against humanity. Meron talaga na gusto din mga third party, no, mga terrorist groups, no, na wala naman talaga silang gustong kundi manakot, manggulo. They might take advantage, especially na wala yung focus sa kanila. Pag nagasik sila ng lagim, ang mangyari kasi magtuturuan ngayon, sila. So medyo mas malaki po yung magiging epekto. Hinoon sumala sa militar, hugot ang ilahang ginapatumang seguridad. In-ensure natin lagi yung publiko na nasa mataas na antas po tayo ng preparasyon at kasanayan to respond to any potential threat sa ating peace and order. Sa bahin sa Police Regional Office 11 o PRO 11, walay direktang hulga sa rehiyon ug nagpabiling hapsay ang Davao Region. Sa PRO 11, wala naman kaming namomonitor na direct threat and patuloy pa rin naman yung mga crime prevention activities natin and law enforcement activities. Sana nagpabilin matud pa ang hugot nga seguridad sa Davao Region, ilabi na ang pagbantay sa mga border control points aron nga masiguro nga dili sila malutsan sa mga taong dunay daotang tumong. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Duwa patay samtang usa ang samdan. Human ang managlahing insidente sa pagpanunggab sa barangay Kugman ug Tablon sa Cagayan de Oro City. Kapulisan gipasalig nga mas pakusgan pa ang pagpatrolya aron mapugngan ang kriminalidad. Aniya ang akong report. Nagbuyod na og wala na'y kinabuhi diyang naabtan sa otoridad kining 37 anyos nga lalaking biktima. Human gidunggab siyang kaubang matador sa Zone 2 Barangay Kugman, Cagayan de Oro City. Sumala sa Kugman PNP, nahitabo ang krimen pasado alas 7 sa gabi ni adtong milabing Domingo. Nag-inom kuno ang biktima, igsuon ni ine ug ang sospek. Apan nag-away ang sospek ug igsuon sa biktima nga milakaw sab aron makalikay sa kagubot. Napahimungtan na hinoon sa sospek ug dunggab ang nabilin nga biktima. Di moubos sa 13 ka mga samad dinunggaban ang nahiaguman sa biktima. Moto nga atong nasulod sa elemento nga murder ang kining kuan. No, kay nahulog ni siya nga gilipot gid siya. Una gid ang upat sa likod ang unang natamo sa maong biktima. Giliyong nadakpan sa PNP ang sospek pinaagi sa tabang sa mga katrabaho ni ini. Wala na'y pahayag ang sospek. Samtang patay sab ang 20 anyos nga lalaki ug samdan ang laing 20 anyos nga lalaki. Human gipang dunggab sa 41 anyos nga sospek sa Purok 12 Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Ang insidente nahitabo pasado alauna sa kadlawon adlong Domingo. Sumala sa PNP, nahitabo ang krimen human gipadlong sa sospek ang grupo sa mga biktima nga gainom tungod sa ilang kabanha. Apan nakulatahan kuno sa grupo sa mga biktima ang pag-umangkon sa sospek. Rason nga miuli kini sa ilang balay og nagdala og kutsilyo og nanunggab. Ang isa ani sir is dead on arrival gid siya, no.
ang mga biktima din ng isa nakagawas na sa ospital, then mao po itong usa nga complainant, no, katong kauban niya. Then magkuha po taglahi po nga complainant. Actually daghan man po sila. Mo kooperar man sila sa ipasaka na itong kaso. Gilayon rasab na dakpan sa otoridad ang suspect nga mahimo sa krimen. Homicide ug attempted homicide ang kasong ipasaka batok suspect. Wala kini pahayag. Kung natay mga problema, pareha itong nagkuhan lang siya ng madlong. So, pwede tawag na dito dahil ng police assistance. Dili kay, at kita mismo ang magpakapulis ba, no? Kita ang magpakatanod. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Padayon ang pagpahigayon og prayer rally sa nagkariyang sektor aron ipaabot ang suporta kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte kakasabtangang anaa sa The Hague, the Netherlands. Sa Davao City, dunay panagtapok ang mga sakop sa tribong Bago-Boklata. Nag-prayer rally sab ang mga sakop sa persons with disability. Ano ang report ni Argel, relator. Salamat din ang ninyo. Iko, uped minit ko rin para dahil ito mo. Naghalad og mga pag-ampo ug mga testimonya ang mga sakop sa tribong Bago-Boklata gikan sa Kalinan, Baguio ug Tugbok District sa Davao City sulod sa Kalinan Gym adlawng Sabado. Gitawag nilang Tumindok Bago-Boklata Daso Matulos, Bago-Boklata Prayer Power to bring PRRD home ang aktibidad. Present ang mga Indigenous Peoples Mandatory Representatives, tribal leaders ug tribal chieftain gikan sa nagkadiyang barangay. Kini ang ilang pamaagi aron ipadayag ang ilang suporta kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Giampo nila nga unta sa daling panahon makauli na sa Davao City si FPRRD. So nagkausami aron among hangyo sa Ginoo nga unta si PRRD mabalik siya diri sa Davao. Walay kakulian. Mga leader manipuro mauna nga ang among hangyo unta paminawon. Giparayag sab sa sektor sa persons with disability ang ilang suporta kang FPRRD pinaagi sa pagpahigayon o PWDs for FPRRD Peace Rally sa Freedom Park sa Davao City. Wala matud pa na himong babag ang ilang kapansanan aron nga sila makapasibaw sa ilang gibating kasubo sa pagdala kang FPRRD sa The Hague ug mapadungog ang ilang tingog nga unta makauli na si FPRRD. Ang among ampo nga mubarug ta sa atong rights dili bud pasabot nga nami disability, dili ka kita, dili ka istorya, dili ka dungog, dili makalakaw og paspas. Karong adlaw kami magpadayag nga ang among sektor na itingog nga dili okay ning nanghitabo karon. Mitambong sab si Senator Christopher Lawrence Bongo din iyang gihangyo ang katawhan nga parayon nga iampo si FPRRD. Pagdasal natin si Tatay Digong, ipagdasal natin ang kanyang kalusugan, importante. 80 years old na po siya. Ipagdasal po natin ang kanyang kaligtasan at ipagdasal po natin ang kanyang kalayaan po. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel, relator. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagkatapok ang mga aspirants sa local elections sa probinsya sa Sarangani aron manumpa alang sa hapsay ug malinawong 2025 midterm elections. Ani report. Dungan nga namaktas ang mga aspirants sa lokal nga posisyon sa Sarangani Province atol sa Unity Walk sulod sa Provincial Capital Compound sa Alabel, Sarangani adlawng Biyernes. Ang aktibidad gipangunahan sa COMELEC Sarangani agig pagpakita sa panaghiusa sa tanan alang sa hapsay ug malinawon nga 2025 midterm elections. Sa sulod sa gym, dungan silang nagpahigayon og pag-ampo kon interfaith prayer. Gisundan kini sa candidates briefing kung asa nagpahimangno ang COMELEC sa aspirants sa responsableng pagpangampanya
nga magsugod karong March 28. And hopefully, because gusto nyo mag-serve ho tayo ng buong puso. And hopefully, during the campaign period, we do the honorable thing by respecting our opponent, by respecting our co-candidates, and by respecting the rules and regulations of the Commission on Elections. Nanumpa og may pirma sab ang aspirants lakip na ang COMELEC apil ang kapulisan ug kasundaluhan sa Integrity Pledge aron ipadayag nila ang ilang saad nga mahimong matinud-anon sa ilang intensyon. Samtang atong sab sa programa, gipakita sab kung paunsa ang paggamit sa Automated Counting Machine o ACM nga mao'y gamiton karong eleksyon. Nahulog siya. Count siya natin. This is the VVPAT. Yung voter's receipt na sinasabi. So ito din ang i-check ng mga botante. Then ihulog dito sa set na. Then okay na. Nang hinaot ang COMELEC Sarangani nga sundon sa mga aspirant ang mga polisiya alang sa hapsay ug malinawon nga eleksyon sa Sarangani Province. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1. Mindanao. Saktong pagatiman sa mga kawayan ang gituki ato sa training ug seminar sa Carolina Bamboo Garden. Ani report. Wamin Bamboo, Machiko, Black Bamboo ug Giant Bamboo. Pipila lang kini sa bamboo species nga gipakita sa mga misalmot sa 26th Learn and Earn from Bamboo Experts sa Carolina Bamboo Garden sa Sitio Tanza 2, Barangay San Jose, Antipolo City. Ang tawag na sa kanya ngayon ay green gold. Hindi na siya yung poor man's timber. Dahil ang bamboo, it's all over the Philippines. Kung talagang meron kang gustong mangyari sa iyong ginagawang bamboo, mayroong bibili doon. Gipasabot nga to sa participants ang importansya sa kawayan ug paunsa kini mahimong negosyo. Gusto ko pong magtanim po ng bamboo dahil sa climate change po natin ngayon. Laging mainit, sobrang init na upang ma-mitigate ang climate change. Turing ko nga dyan, parang damo lang kasi sa probinsya kung saan-saan lang siya tumutubo. Now I know the important. Napakalaki. Sumala sa usa ka forester gikan sa DNR, dako ang tabang sa pagtanom og kawayan karong nakasinati kita og climate change. Napakalaki ng role niya sa carbon dioxide absorption. Magtanim tayo ng maraming kawayan. Bamboo can grow in many areas. Makakatulong na tayo sa kalikasan, makakatulong tayo doon sa pag-mitigate ng climate change. Marami pa tayong pera in the future. Sara Hilomen Velasco. 1. Mindanao. Nagkatapok ang supporters ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa nagkariang nasod sa Europa atol sa peace rally sa The Hague sa the Netherlands. Midag sa mga Pilipino gikan sa nagkariang nasod sa Europa sa Malieveld Park sa The Hague sa the Netherlands sa gipahigayon nga meet and greet kauban si Vice President Sara Duterte ug peace rally para kang FPRRD kagahapon. Sagad kanila giwagayway ang ilang dalang Philippine flag. Duna say nagdala og flag kung asa sila gikan nga nasod. Sayang mensahe mihatag og update si VP Sara sa kahimtang sayang amahan nga anaa sulod sa detention center ug ang tinguha nga makauli na siya sa Davao City. Dugang ni VP Sara dili matud pa undangon ang panawagan ngadto sa gobyerno sa Pilipinas ug sa ICC aron ipahibalo kanila nga sayop matud pa ang gibuhat kang FPRRD. Matama lang, matud pa kini kung mabalik sa Pilipinas si FPRRD bisan magpadayon ang kaso. Mitambong sab sa panagtapok si Attorney Salvador Medialdea ug Senator Robin Padilla. Usa ka 70 anyos nga lalaki nga manager sa usa ka agri-machinery company ang patay samtang samdan ang 66 anyos nga asawa niini human gipamusil sa Buluan, Maguindanao del Sur. Sa report sa Buluan PNP, nailhan ang namatay nga manager sa agri-machinery company nga si Arthur Paul Elecanal, 70 anyos, samtang samdan ang asawa niini nga si Marilu Elecanal, 66 anyos nga pulos residente sa Mlang, Cotabato. Sumala pa nga samtang sakay sa ilang pick-up ang mga biktima, kalit kining gipamusil sa riding in tandem suspect sa National Highway sa poblasyon Buluan sa Maguindanao del Sur niadtong Biyernes sa hapon. Daling gidala sa Buluan District Hospital ang mga biktima apan dead on arrival ang lalaki
gumikan sa grabeng samad pinusilan, samtang padayon ginaobserbahan ang asawa ni ini. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa krimen ug sa sospek. Samdan ang usa ka driver human na banggaan sa gimanehong truck niini ang usa ka kan-anan sa Davao City. Pahinante sa truck, samdan sab. Wasak ang unahang bahin ni ining truck human mibangga sa usa ka kan-anan sa Barangay Vicente Hizon Senior, Davao City alas 4 Sabado sa kadlawon. Samdan ang driver ug pahinante ni ini nga giling gidala sa ospital. Sa investigasyon sa pulis, subay sa saysay sa pahinante, gilata sa truck ang inner lane sa highway dihang kalit mi diretso ang truck padulong sa usa ka nakasirado pa nga kan-anan sa kilid sa highway. Nakatulog matud pa ang driver. Ginasuta pa kung mupasaka og kaso ang tag-iya batok sa nakabanggang driver. Padayon pang nagpaayo sa ospital ang truck driver nga wala pa'y payag. Big time ang isaka sa presyo sa gasolina kung asa ka piso kada litro ang usbaw. Samtang musaka sabang presyo sa diesel ug kerosene sugod ugma Marso 25. Piso ug 10 centavos ang usbaw sa kada litro sa gasolina, samtang tig 40 centavos ang isaka sa kada litro sa diesel ug kerosene. Kini na ang unang higayon nga musaka ang presyo sa mga produktong petrolyo human ang 3 ka semanang pag-ubos. Sumala sa Department of Energy ang maong pagsaka sa presyo sa lana gumikan sa nagkataas nga tensyon sa Middle East, pagtaas sa consumption sa lana sa Beijing ug uban pa. Ug mao kato ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulihing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.